Okay, so magandang araw sa inyo class. Today I will be discussing yung first lesson natin for our subject Understanding the Self, which is the philosophical perspective of the self. So ito yung unang half ng lecture natin. Siguro yung kalahati will be posted tomorrow or will be sent tomorrow para hindi kayo mabigla kasi medyo mahaba yung lecture na to, yung chapter 1. Okay, so before we start, let me share to you yung learning objectives. So dapat you will be able to discuss yung philosophical standpoints regarding the nature of the self from ancient to contemporary thinkers. Next is ma-evaluate ninyo yung impact ng mga philosophical factors on your identity through on individual self-appraisal. Synthesize the collective influences shaping selfhood through a collaborative group assessment matrix. And lastly, analyze the personal relevance of various philosophical perspectives to your own evolving sense of self. Okay, so we have areas of philosophical perspectives. Apat yan. So, una, we have the ancient and medieval era. So, itong era na ito, soul-centered siya, and most of all, ang sinasabi dito, tayo daw na mga tao, we are eternal and non-physical soul. So, sikat dito sila Socrates, si Plato, at si Saint Augustine. Noong ancient times, yung mga early thinkers daw, naniniwala sila na what makes us you or what makes us you is unique. Hindi siya about our physical body na nagkakasakit, na tumatanda, namamatay, pero immortal daw at may invisible na soul or merong kaluluwa. Yun ang sinasabi ng ancient and medieval times or era. While on modern or rationalists, ang sinasabi dito, mind-centered. Sabi diyan sa ating slide, you are a thinking machine defined by reason and memory. So this is under the anong tawag nito? Philosophers Rene Descartes and John Locke. So we are a thinking machine daw, and yung ability natin to reason and remember is what makes you you. So during the 17th century class, yung mga philosophers nagsimula silang mag-focus less sa mga religious metaphysics. Mas nag-focus sila sa human consciousness and logic. So, ina-argue din nila na even you strip away or yung kaluluwa daw natin is humiwalay sa ating physical body, yung conscious mind natin daw is nag-exist pa rin siya. Yun ang sinasabi nung modern and rationalist era. Okay? So, how are we going to think about the modern and rationalist era? For example, ang isang surgeon, nag-transplant siya ng isang buong brain sa utak natin, pati memory sa isang robot. Sa palagay nyo ba, yung robot na yun it will represent a unique person? For example, yung utak mo at yung memories mo nilagay sa isang robot. Do you think yung robot na yun, ikaw pa din yun? So, yung mga rationalist, sasabihin nila na, oo, ikaw pa din yun. Because yung mind mo is nandoon sa robot na yun. Pero sasabihin ng ibang philosophers is hindi. Since we are talking about the modern or rationalist era, may reason sila na pag yung mind mo, nilipat mo sa isang robot or another physical body, ikaw pa rin yun. Okay? Next is empiricist and critical era. So dito, more on the experience and cognition. We are shaped by our sensory experiences and how our brain organizes them. Kung ang mga rationalists like Descartes,
gifts and luck. Naniniwala sila na pinanganak tayo with innate reasoning abilities. Ang mga empiricists naman, naniniwala sila na pinanganak daw tayo na merong blank slate or tinatawag na tabula rasa, which later on will be discussed, na yung environment daw natin, it writes our identity through experience. Kaya yung identity daw natin nakukuha natin through experience. So, isipin nyo, example, isip kayo ng favorite song ninyo or favorite movie. So, hindi mo inimbento yung love mo sa isang favorite movie or song. Pero, naririnig mo siya sa tenga mo and then pinaprocess siya ng utak mo ng paulit-ulit kasi maganda siya sa pandinig mo. Kaya, nai-experience mo siya na maganda, kaya nauumpisahan mo siyang mahalin, nauumpisahan mo siyang maging paborito. Based on experience kasi, pag sinabi nating empiricism or empiricist. Next is contemporary era. So, contemporary era naman, this is more on the physical and behavioral. Sabi diyan na you are your brain, body, and actions. So, sabi dito, yung mga modern thinkers like Sigmund Freud, Ryle, and Merleau-Ponty, they are influenced by modern science, psychology, and neuroscience. So, more on science era na to. Nire-reject nila yung idea na ang isang invisible soul is nadidetach siya sa isang isip ng tao. They are brought strictly down to earth. Ibig sabihin, yung soul daw natin na alis sa katawan natin, then nag-float-float siya, lumulutang-lutang siya around, and then babagsak siya sa isang katawan ng tao, and then parang ikaw pa rin yun. Ganun siya. Kunyari, naging sleepy ka, example, para mas madali lang siyang intindihin. Nakatulog ka, tas iinom ka ng kape para magising ka, or kunyari nagalit ka para ma-heighten yung emotions mo. Yung mga chemical reactions sa physical body natin, it will directly alter yung identity natin in that moment. Okay? So, ganun daw siya. Parang yung isang emotion mo, mag-flick or aalis siya, papalit yung ibang identity, parang ganon. Kasi nga, mayroong shifting of emotions. Yung invisible soul mo, madidetach. Yung isang invisible soul mo, madidetach, and then papalit ng isang soul, kasi meron kang shift of emotions. Parang ganon yung sinasabi sa contemporary era. Okay, so we have 4 eras again sa philosophical perspective. Yan, makikita nyo na yan. And nasa review notes nyo na din yan. Okay, first philosopher, we have Socrates. So, si Socrates, siya yung founding father of Western philosophy. And nag-focus siya sa ethics, sa virtue, sa human nature, and of course, sa self. So, naniniwala siya. No? He believed true living requires constant self-reflection. So, meron siyang mga core philosophical ideas on the self. Una is, know thyself, or also known as Gnothi Shoton. Sinasabi lang dyan na you have to understand yourself, your thoughts, yung feelings, yung kalakasan mo, yung weaknesses, values, and also your limitations. Kilala si Socrates sa pagsasabi ng an unexamined life is not worth living. Naniniwala si Socrates na ang isang totoong human ay nabubuhay sa isang constant self-reflection. Ibig sabihin, kapag nagkamali ka, nagsa-self-reflect ka, natututo ka dun sa kamalian mo. And once na natuto ka, nagkakaroon ng worth yung buhay mo. 'Di ba sabi niya, an unexamined life is not worth living. So kung hindi ka nagkakaroon ng reflection or hindi ka nagkakaroon ng tawag nito, hindi ka man lang nagkaroon ng
pagsisisi sa kamalian na nagawa mo. Do you think your life is worth living? Parang ganon. Ganon yung gustong i-explain ni Socrates. Another is, if you are going to live without questioning yung paniniwala mo, yung actions mo, yung character, is para kang namuhay na may autopilot kaysa namuhay ka na trying to reach your potential. No? Ang totoong wisdom kasi natin, class, nagsisimula yan sa atin. Kasi yung totoong wisdom, it begins with curiosity. Diba? Pag kunwari may gusto kang malaman, paano kaya umiikot yung electric fan? O curiosity. Ngayon, ang gagawin mo, kakalkalin mo yung electric fan. So, doon nagsisimula yung real wisdom. So, most people, no, hindi lahat, most people, namumuhay sila sa autopilot. Ibig sabihin ng autopilot, blindly nabubulag sila sa kung ano na lang yung societal expectations. Sumasama na lang sila sa flow para lang magustuhan sila ng tao. No? Yung desires, yung opinions ng ibang tao, sumasama na lang sila sa flow. Hindi na nila kini-question na bakit ganun ang comment nila sa akin? Bakit nila kini-question kung ano yung pamumuhay ko? Parang ganun. Hindi mo na rin kini-question yung sarili mo na bakit ganito yung buhay ko? Parang hindi ako masaya. Okay, ganun yung gustong sabihin ni Socrates sa an unexamined life is not worth living. So, sa buhay nyo, class, before you decide kung anong career ang gusto ninyo, kung papaano kayo kumilos or papaano or sino yung mga taong gusto nyong mapalibutan, kailangan i-examine nyo din yung mga sarili ninyo. Yung sarili ninyong values, yung sarili ninyong motibo, and also yung sarili ninyong pagkakamali. Huwag nyong titignan yung mali ng iba. Unahin nyo muna yung sarili ninyo bago kayo mag-comment sa mali ng ibang tao. Okay? Okay, next is the self is the soul. For Socrates, yung true self daw natin, hindi siya about our physical body. Hindi rin siya tungkol sa ating social status or yung mga anong bagay ang meron tayo or anong possessions. But it is about our soul. Ang soul kasi natin, yan yung core of human reason, moral character, and consciousness. Samantalang yung physical body natin, yan yung temporary and vulnerable sa mga sakit, and the soul is the immortal one. Yung soul natin, yan yung pure, immortal, and it is and naturally craves sa katotohanan and virtue. Pero, temporarily, naka-confined yan sa katawan natin, and it constantly interrupts sa ating physical cravings. Ano yung mga physical cravings na yan? Like for example, nagugutom ka, pagod ka, nagkakasakit, and may mga impulsivity or impulsive thinking. So, example, isipin nyo na ang soul natin is siya yung driver and yung katawan natin siya yung car. Yung car, which is the physical body, nasisira yan, nagkakaroon ng breakdown, minsan tumitigil na magtrabaho, minsan, pero yung soul natin, which is the driver, it remains separate. Tuloy-tuloy siya, hindi siya nasisira, nandun pa rin siya, intact siya, nagtitiis. Okay? Another philosophical perspective of Socrates is body versus soul or tinatawag na dualism. So, ganun pa rin, physical body and soul. So, sabi niya, ang physical body natin is imperfect, mortal, and it is constantly driven by physical urges, mga cravings, and distractions. Ang physical body natin, it is physical and observable. Temporary part siya
ng tao. While ang soul natin, it is perfect, it is immortal, and naturally seeking for the truth, for the virtue, and also wisdom. Soul is immortal and unchanging. Non-physical siya and invisible. Okay? So, yung soul natin, ito yung eternal part na nag-iisip, nagrarason, nagga-guide sa ating moral actions. Kumbaga, konsensya ang sinasabi niya dito. Inisip ay tinuro ni Socrates na ang mga tao, they should care for and they should improve their souls sa papaanong paraan. Through learning, through self-reflection, and also mamuhay na merong moral kaysa mag-focus doon sa physical pleasures natin or magkaroon ng material wealth. Kasi naniniwala siya na ang source of wisdom natin is ang source of wisdom natin, ang source of ng ating virtue and true knowledge is galing sa soul natin. So, ibig sabihin, in short, ang ating soul, it is more important than the body. Okay? Next is the Socratic method. So, Socratic method, also known as Elenchus, yan, isa itong teaching and learning approach na kung saan ang isang tao nakakakuha siya ng knowledge by asking questions and answering a series of thoughtful questions kaysa magbigay ng simpleng sagot. Naniniwala si Socrates na kapag nagtanong ka ng question, nagkakaroon ka ng encouragement sa isang tao na mag-isip critically, na i-examine yung paniniwala nila, and most of all, mas nadidiscover ng isang tao yung paniniwala niya sa sarili niya. So, ang goal ng Socratic method is to help people na ma-realize yung sarili nilang assumptions para makita yung knowledge nila and mas ma-reveal nila yung totoong katotohanan sa sarili nila. Okay? Para itong teacher and student situation. Magtatanong si teacher, sasagutin ni student. Okay? Ganon ang Socratic method. Okay. Next, we have Plato. So, si Plato, siya yung pinaka-famous na student ni Socrates. So, si Socrates, siya yung teacher ni Plato. So, si Plato, kinuha niya yung idea ng soul and mas in-expand niya into a detailed model of human psychology and identity. So, merong mga philosophical ideas din si Plato about ourselves or on the self. So, sabi niya, reason is the pilot of the soul. Yung rason daw, siya ang driver ng ating soul. Ibig sabihin lang yan, ang reason, dapat siya ang nagbibigay ng guide sa thoughts ng isang tao, sa emotions, and sa actions ng isang tao para magkaroon tayo ng good decisions and magkaroon tayo ng virtuous life. Virtuous life or virtuous life, ibig sabihin, magkaroon tayo ng pamumuhay na merong prinsipyo, na merong daan, hindi siya pariwara. So, naniniwala si Plato, no, or nag-agree siya kay Socrates na ang true self natin ay immortal. Immortal, ibig sabihin, hindi siya namamatay. And non-physical soul natin ay nakatrap sa isang physical body, sa katawan natin. Pero, sabi ni Plato, meron akong idea na ang soul natin hindi siya iisa, kundi marami siya pero iba-iba ang identity niya. Or parang meron siyang parang uniform, isang identity siya, I mean. And na-divide lang siya sa tatlo. Parang tatlo silang nagpapalit-palitan. Ayan. And later on, i-explain natin yan. So, ito siya. Yung the tripartite soul. According to Plato,
kada tao daw, nakaka-experience yan ng internal tug of war. Kasi, internal tug of war, parang nagkakaroon ng oo ba o hindi, parang ganon. Nagkakaroon siya ng confusion, ano ba talaga, parang ganon. Kasi yung soul daw natin, meron siyang tatlong competing elements. Si reason, si spirit, at si appetite. So, si reason, siya yung tinatawag na logisticon. So, makikita yan sa ating head. And ang virtue niya is wisdom. It thinks, it calculates, and it seeks truth. So, mas tinitimbang niya yung long-term consequences and mas gusto niya ng wise decisions. Nagkakaroon siya ng logical decisions, kumbaga. Example, you as a student, mas magde-decide ka na magstay ka na lang sa bahay para mag-aral for an exam or quiz kaysa lumabas. Kasi mas importante sa'yo na makakuha ka ng Latin honors. Reason, logisticon. Si spirit naman or tinatawag na thymos or thymoides, yan. Sa chest naman natin yan nakikita. And ang virtue niyan is courage. Mas gusto niya ng emotions, mas gusto niya ng tapang or courage, pride, and most of all, gusto niya ng ambisyon. Gusto niya ng honor, gusto niya ng justice, and self-respect. Sinusuportahan niya si reason kung ano ang tama. Okay? Example, nagagalit ka pag may nakikita kang nabubuli. Pag nakakita ka ng taong nabubuli, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na magsalita. Kasi meron kang spirit. Okay? Yan yung sinasabi ni Plato. While sa appetite naman, or tinatawag na epithymia, or epithymeticon, nakikita siya sa ating tiyan, or sa may ating pusod, navel. Ang virtue niyan is temperance or self-control. It seeks physical cravings and desires, or instant gratification. So, ang gusto niyan, pagkain, tulog, pleasure, pera. Kailangan nakokontrol siya ni reason. O, example, gusto mong mag-skip mag-review or mag-aral kasi mas gusto mong kumain, mag-scroll sa social media, at gusto mong matulog. Yun si appetite. Tinatamad ka na kasi ang gumagana sa'yo si appetite. Pero lalabanan ka ni reason. Hindi. Mag-aral ka kasi di ba gusto mong mag-cum laude? Ganon. So, supportahan naman siya ni spirit. Oo, kung mag-cum laude ako kaya magre-review na lang ako. Mga ganon. Okay? So, naniniwala si Plato, no, na ang isang taong may justification at merong virtue, siya yung taong nalilid ng rason, suportado ng, yung spirit niya is suportado ng reason, and most of all, yung appetite niya is kept under control. Okay, ano naman tong charioteer metaphor or tinatawag na Phaedrus? Okay. Phaedrus is yan yung work niya, no? So, ginamit ni Plato yung charioteer metaphor kasi ina-explain niyan yung nature ng human soul and yung struggle kung papaano mamuhay ng merong katuturan. So, sa metaphor na ito, yung soul natin is nako-compare siya sa chariot. Ano yung chariot? Kakuha ako ng pen. Chariot is ito. Itong sasakyan. Ayan. Parang mas maganda ata yung white. Itong sinasakyan. Yan ang chariot. Ngayon, yung two horses naman, okay, yung two horses,
Nasiseparate yan sa dalawa. Mamaya explain natin, isa-isahin natin. So, yung charioteer, ito yung charioteer. Si driver, charioteer yan. Siya yung reason. Siya yung driver, siya yung humahawak sa reins. Ito yung reins, yung tali. Yan. Yan yung reins. Nire-represent kasi ng charioteer or ng reason yung intellect and rational thought. Ginaguide niya tayo sa truth, sa wisdom and virtue. Kinokontrol niya yung dalawang horse. Mamaya, ano yung dalawang horse na yan? Dahil diyan, nagkakaroon tayo ng rational and moral decisions. Okay, yung white horse, this one, white horse, yan yung spirit. So, it represents noble passion, yung moral drive, yung courage, and pride. So, mas nakikipag-cooperate siya sa charioteer, yung driver, and mas nagre-respond siya sa reason, which is the charioteer nga. So, nire-represent ng white horse yung courage, yung honor, ambition, and determination. Mas sinusunod ni white horse si charioteer and mas tinutulungan niya na ma-achieve yung noble goals. Excuse me. Si black horse naman, yan. Siya si appetite. Yan. So, nire-represent niyan yung desires, yung passion, and our physical pleasures. Pwedeng impulsive siya minsan, or mas mahirap siyang i-control, pero nagkakaroon siya or kailangan niya ng guidance kay reason para maiwasan yung harmful choices. Kumbaga ito, si Black Horse, siya yung mga maling desisyon mo sa buhay. Kailangan niya itong si driver para hindi siya malihis ng landas. So, according to Plato, ang pagkakaroon ng isang healthy and virtuous life, nakadepende yan kay reason. Kasi si reason nga, siya yung nagkakaroon ng firm grip para makontrol yung mga reins. Gamit si spirit. Si spirit is itong puting horse, 'di ba? Para madisiplina niya si appetite. Kaya nagkakaroon ng tamang direksyon ang buhay natin. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung charioteer metaphor ni Plato. Next, Saint Augustine. So, si Saint Augustine, it serves as a crucial bridge. Siya yung crucial means important na bridge between ancient and Greek philosophy and also early Christian theology. So, makajos tayo dito. Kinuha niya yung idea ni Plato about immortal soul and parang inadapt means inampun niya at minodify niya, inayos niya ng konti into Christian framework para ma-explain kung sino talaga tayo. Framework ng faith, love, and divine purpose. Diyan niya nilapat. So, naniniwala si St. Augustine na ang true self natin ay nakikita kay God. So, tinuro niya sa mga tao na para magkaroon tayo ng happiness and purpose, kailangan mahalin natin si God. And hanapin natin yung divine truth. So, according to Augustine, ang soul daw natin, yan yung pinaka-importante kaysa sa physical body natin. Kasi, yung soul natin, ito yung part ng buhay natin na konektado sa Diyos. Okay? So, ito yung mga core philosophical ideas on the self ni St. Augustine. Una is, love is the beauty of the soul. So, naniniwala si Augustine na kung ano yung love mo or ano yung gusto mo, yun yung nagde-define kung sino ka. Yung inner beauty mo, yung health ng soul mo, it depends directly
doon sa quality ng desire mo. So, naniniwala siya na yung love makes the soul beautiful. So, true beauty, hindi siya nanggagaling sa physical appearance, but it comes from loving God and showing love, kindness, and goodness to others. Parang sa TikTok nababasa ko no, yung issue ng isang influencer, hindi ko nasasabihin sino yun, baka kilala nyo. Yung recently lang, yung si J.O. at si K. Mang, yan, yung mga yan. 'Di ba, binabash itong si J.O. kasi sinasabi na maganda ka nga, pero sana pati yung ugali mo ganun din sana maganda. Kasi nga sabi nila allegedly nambubuli si J.O. So yun ang sinasabi ni Saint Augustine na kailangan um, yung true beauty hindi lang sa panlabas na anyo, kailangan sa loob din. Pero para sa akin no, ah mas na-appreciate ko yung taong mabait, yung taong may pure intentions, kaysa yung, oo, maganda ka nga, pero pangit naman ugali mo. So, goodbye. Okay, ganon siya. Ganon sa akin. So, meron tayong um, dalawang klase ng love. We have the ordered love and disordered love. So, sa ordered love, it is loving God and what is eternal and good above all else. Dahil sa ordered love, it leads to a peaceful and virtuous life. May katuturan na yung buhay natin. Example, ang isang estudyante, nag-aaral siya ng mabuti, hindi lang para makakuha siya ng mataas na grades. Pero gusto niyang mag-aral ng mabuti kasi gusto niyang makakuha ng knowledge. Gusto niyang maintindihan talaga yung pinag-aaralan niya kasi mahal niya yung course niya. And also para matulungan yung ibang tao and also to honor God. Maganda kasi mag-aral class na parte ang Diyos sa pag-aaral mo. Okay? So, yung estudyante na to, he or she values honesty, yung kindness and faith more than popularity and wealth. Hindi importante sa kanya na sikat siya sa school, hindi importante sa kanya kung mayaman o mahirap as long as yung goal niya na makatapos ng mga pag-aaral at makatulong, okay na sa kanya. That is an example of ordered love. Pag disordered love naman, ito yung meron lang temporary pleasure or material things na mas mataas kay God para sa kanya and mas mataas pa sa moral values niya. Dahil doon, nagkakaroon siya ng unhappiness and nagkakaroon siya ng inner conflict. Example niyan is pera, yan, kasikatan, and also pleasure or desire. No? Example ng disordered love is mag-cheat ang isang estudyante sa exam para magkaroon siya ng mataas na grade and mas anong tawag ito? Mas purihin siya ng mga kaklase niya. So ngayon mas binavalue niya yung success kaysa sa honesty. Yung priority ng estudyante is nagkaroon ng disorder. Kasi nga parang sikat na siya o di mataas siya sa exam, 'di ba? O sikat na siya. Uy, magaling 'yan si Ivana, magaling siya. Dapat kunin natin siya as student president, student council president. O ngayon, yung mga priorities niya na natatabunan na, imbis na nasa tahimik na buhay na siya, hindi na. Kasi nga, 'di ba, nag-cheat siya sa exam, mataas yung scores niya, akala nila magaling talaga siya, nag-cheat naman siya. O, dahil sa ginawa niyang pag-cheat na yan, nagugulo tuloy yung priorities niya. Ganun yung example ng disordered love. Sabi din ni Saint Augustine na the self is defined by its relation to God. Ibig sabihin, na didiscover natin na ang true identity natin and purpose is through our relationship with God. Example, ang isang tao daw na nagpipray,
at sumusunod sa mga turo ng Diyos, meron siyang magandang buhay, nagkakaroon siya ng stronger understanding ng kanyang sarili. Kasi guided siya eh. Kumbaga, siguro nagbabasa siya ng Bible, ganyan. Nagaguide siya ng salita ng Diyos, kaya nagkakaroon siya ng mas malakas na pag-iintindi ng sarili niya. Next is body versus soul, or dualism with a purpose. So according kay Augustine, no, or Saint Augustine of Hippo, ang mga tao daw meron siyang dalawang parts, yung body and yung soul. Parang kay Plato din at saka kay Socrates. Parehas silang important, pero magkaiba ang purpose nila. So yung katawan daw natin, temporary lang, and it belongs to the physical world. Habang yung kaluluwa natin, eternal yan, and mas hahanapin niya si God at yung divine truth. So yung physical body natin, mortal siya and temporary. So, ang physical body natin, tumitira yan sa material world. And it is subject to physical limitations like for example, kagutuman, sakit, pagtanda, and also kamatayan. Although yung katawan natin, it is good kasi parte yan ng creation ng Diyos, pero hindi siya meant for ultimate focus ng buhay natin. For example, ang isang tao, nag-exercise yan, kumakain ng healthy, para maalagaan yung katawan, pero naiintindihan niya na ang physical health alone, hindi siya makakapagbigay ng kasiyahan. Next is eternal soul. Eternal soul, immortal naman siya. And ginawa siya para alamin, mahalin, at pagsilbihan ang Diyos. Meron siyang abilidad na mag-isip, gumawa ng moral choices, and hanapin ang katotohanan. Naniniwala si Saint Augustine na ang soul daw natin, pag naabot na niya yung highest purpose niya, at highest purpose niya kapag pinupurso niya yung wisdom, yung goodness, and close relationship with God, nare-reach din niya yung happiness. Example, ang isang tao na mas ginugugol niya yung oras niya na manalangin, tulungan ng ibang tao, mamuhay according sa turo ng Diyos, nagkakaroon siya ng nurtured soul. Ano ba yung nurtured soul? Yung kaluluwa niya is parang may laman, kumbaga. May laman according to God's teachings. And meron siyang pangangalaga sa sarili niyang katawan, especially sa kanyang kaluluwa. Okay. Wait lang. Okay. So, next we have René Descartes. So, si René Descartes, isa siyang French philosopher and kilala siya as the father of modern philosophy. Isa siyang mathematician. No? And sa modern or rationalist era naman siya. So, ang contribution ni Descartes sa philosophical ideas on the self is, una, yung cogito ergo sum. Ibig sabihin, I think, therefore I am. Ibig sabihin yan, yung action na nag-iisip ka, pinapatunayan na ang isang tao nag-i-exist siya. Kasi iniisip mo anong ginagawa mo eh. Example, kini-question mo kung yung mundo sa paligid mo, totoo ba? So, yung the very act na tinatanong mo, yung question na yun na yung proof na nag-iisip ka nga. Kasi curious ka na, totoo ba to? Bakit yung sky color blue? Bakit yung dagat minsan blue, minsan green, minsan clear? Bakit ganon? So, sa mga ganong bagay, yung question mong ganon, therefore, nag-i-exist ka. Yun yung cogito ergo sum. Next is, the self is fundamentally a thinking entity.
So, ibig sabihin lang niyan, yung self natin, isa siyang thinking identity base sa ating ability na mag-isip at magrason. O, example, kahit ang appearance ng isang tao is nagbabago dahil nagkaedad or nagkasakit, sila pa rin yung taong yun. Kasi nakakapag-isip pa rin sila, nakakaalala, and nakakapagrason pa rin sila. Nagbago lang yung panlabas nilang anyo, medyo tumanda, pumayat, or tumaba, pero yung way of thinking nila, sila pa rin. Okay? Mind-body dualism, ito yung belief na yung mind natin and yung katawan natin, separate siya. Same reason with Saint Augustine, Plato, and Socrates. Yung mind daw natin, responsible yan sa pag-iisip natin, while yung body natin responsible for physical actions. So, kapag feeling mo ninenervyos ka bago ka magsalita sa klase, example to ha, yung utak mo, makaka-experience yan ng iba't ibang thoughts. Like for example, kaya ko ba? Hindi ba ako mauutal? Hindi ba ako magkakamali? Pero yung katawan mo, meron siyang ibang reaksyon na konektado sa pag-iisip mo. Like for example, nanginginig ka, nanlalamig ka, sumasakit yung tiyan mo, or mabilis yung tibok ng puso mo. Okay? So, yun yung sinasabi ni Descartes na iisa sila pero partly magkahiwalay kasi magkaiba sila ng reaksyon. Okay? Next, John Locke. Si John Locke naman, English philosopher siya na kung saan naniniwala siya na ang mga tao, hindi yan sila pinanganak na may built-in knowledge or ideas. Naniniwala siya na ang experiences natin, yun yung humuhubog kung sino tayo. Kunwari, dati maingay ka, pero dahil napahiya ka, na-experience mong napahiya ka, nanahimik ka. Natatakot ka na tuloy ngayon magsalita kasi hindi na ako magsasalita, baka mapahiya na naman ako. So, based on experience, nahubog ka as a person na hindi ka na basta-basta magsasalita. Naging introvert ka because of that experience. Okay? Inargue din niya na ang personal identity nakadepende sa consciousness and memory and hindi siya dahil sa katawan natin. Okay, going back, naputol ako kasi yung anak ko. Okay, so si John Locke, meron siyang philosophical ideas on the self din. So una, sabi niya, yung tabula rasa, yung binabanggit ko kanina, na yung utak daw natin or yung mind natin is a blank slate. Ibig sabihin, nung pinanganak tayo, yung isip natin, completely malinis yan, parang kopon, as in walang laman, wala tayong built-in knowledge. Wala siyang built-in na ideas, walang moral knowledge, walang identity. So, everything na iniisip mo, pinaniniwalaan mo, nararamdaman mo, and alam mo, nanggagaling yan entirely sa sensory experiences mo. Ano yung nakikita mo, ano yung naririnig, ano yung nahahawakan mo, and yung reflection mo doon sa experiences mo dahil yan sa araw-araw mong na-encounter. O example, ikaw na estudyante, hindi ka naman pinanganak na masamang estudyante or math genius. Hindi ka rin pinanganak na mahiyaing tao. Pero, yung traits mo, yung skills mo, yung values na nasulat doon sa blank slate na yon is because of your environment. Yung upbringing mo and most of all, yung personal choices mo. Kung choice mong maging extrovert, mag-iingay ka. Kung choice mong maging introvert, tatahimik ka. Kasi nga, base yan sa mga experiences mo. O kunwari, napunta ka sa isang lugar na tahimik, alangan mag-ingay ka sa library, 'di ba? Mag-ingay ka sa tahimik na lugar. O napunta ka sa lugar na party-party, o alangan naman tumahimik ka doon, party nga. O if you don't feel like
being in a crowded area, wag kang pupunta kasi hindi mo nga bet, hindi mo feel based on your experience. Yun yung nagiging development or nagiging formation ng personality mo as a person. Next is identity relies on consciousness and memory across time. So, ang personal identity natin, nakadepende yan sa consciousness and memory na nagko-connect sa past and present na experience ng isang tao. O example, ang isang adult, natutunan niyang sumakay ng bike nung bata siya. Pero yung katawan niya nagbago. Nagbago man yung katawan niya, pero yung memory niya kung papaano niya natutunan sumakay ng bike is nandun pa. Nagbago lang yung katawan, pero yung experience niya kung paano niya natutunan magbike is hindi nagbago. So, yun yung sinasabi niya about yung identity is nakadepende sa memory and consciousness kahit na tumanda ka na or across time. Okay. Ka lang. So, hanggang dyan muna yung discussion natin. Hanggang kay John Locke muna. Yan. By Wednesday, itutuloy ko kay iba pang philosophers. So, thank you so much for listening, class. And after kong ma-discuss lahat ng philosophers, please expect a quiz. Thank you. Bye-bye.